Medyo mainit na nga po mga kahoy na makapunta nga po kami sa spot na ito pero kahit ganayon po, hindi kami nabigo mga kahoy na makakuha ng pangulam. Pwede nga at kulay orange na naman ang sabaw ng sinigang. Aray ko. Abay huwey! Abay pwede na naman ako guys. At kung bago ka pala po sa channel na ito abay di mag-follow ka na. Dali mo. Alasin ko pa nga lang po ng umaga mga kahoy nang umalis nga po kami sa Infanta. At sa mga oras na ito nga po, narito na kami sa may parating real. Malapit na kami sa Malapad. Pwede nga kami sasakad na ng bundok ng Sierra Madre. At ang mga kasama ko nga po pala mga kahoy sa araw na ito abay si Jan Awel nga po at saka si Kyle at saka yung kanyang kaklase yata o barkada. Bas hindi ko tana itanong. At nung gabi pa nga lang po mga kahoy bago nga po dumating ang araw na ito, ay yung ating nga po ni Kyle na si Kakay ay nagchat nga po sa akin na isama ko nga daw yung kanyang kapatid. Pwede nga po akin ang sasama talaga pati araw-araw iyan. Ang unang plano nga po sana namin mga kahoy ay doon nga po lang kami hahagi sa may parting Kapalong dahil nga po akala namin si Jan Awel mga kahoy hindi pwedeng magtagal masyado dahil may date pala sila nung kanyang pag-ibig. Pero nung kami magkaangkas na sa motor mga kahoy abay pumayag nga po siya na kumagay sa Lubayat na daw kami hahagi. Kung magay uuwi na lang kami ng maagap, ay kung gusto mo di pagkadating natin sa Lubayat ay tayo uuwi na din ay. Dating nga po namin sa Lubayat mga kahoy ay kung magay nagpahinga nga lang po kami ng kaunti tapos ay nagkain kami mga kahoy ng malunggay pandesal tapos yung aking puwit bagay parang nangingimi gawa ng malayo-layo din naman yung biyahe mga kahoy. Talaga namang. Matapos nga po namin makapag-set up mga kahoy ay kung magay napagkasunduan nga po namin na kung magay magpahibas nga po muna dahil dumating kami dito mga kahoy ay taib pa. Kung magay mahirap bagang bumanat sa mga gasangan dito kapag taib at nako naman baka gulong-gulungan ng mga alon. Yan nga po palang kapatid ni Kakay mga kahoy na si Kyle at saka nga po yung kanyang kaibigan hindi pa sila ganun kasanay mga kahoy na gumamit ng fishing rod at gawa nang sa paghahagis pala ang mga kahoy abay mapapagalatan mo na. Gawa nang nung first time ko nga po makagamit ng fishing rod mga kahoy abay ganayan na ganayan nga din po ang aking postura tapos ay lakas na lakas ang aking paghahagis ang bagsak naman ng lure ko sa harapan ko laang. At shoutout nga po pala mga kahoy dito kay Master kung magay inaabangan pala niya mga kahoy na dumating kata dito sa Lubayat at kung bagay sasama nga daw siya. Tayo, parang Nunek. Parang nunig. Kasama ko na si Idol Joe. Idol Kahoy. Mga kalahating oras siguro kami naghahagis mga kahoy sa may sabangan ng Lubayat abay kami nga po naglipat na din. Di nga po dating namin doon sa kabilang spot mga kahoy abay hindi nga lang din po nagtagal. Ako nakahuli na kaagad mga kahoy dito ng hagot laki mga 17 kilos. At ang isda nga po ito mga kahoy ay nagngangalan nga po na checkered snapper mga kahoy. At ito na nga po ang kauna-unahan kong isda ngayong araw na ito. Abay talaga namang sigurado na naman ang aking sinigang na ito mga kahoy. Ay kainaman na. Dito nga po pala sa spot na itong pinupuntahan namin mga kahoy ay kada punta nga po namin dito talagang inaasahan naming isda na sisibad mga kahoy kagaya nga po na itong checkered snapper o kaya ay tilos o kaya ay lapu-lapu mga kahoy dahil laging ganito ang nahuli namin dito. Dahil sa dinami-daming beses nga po mga kahoy na napunta kami sa spot na ito abay hindi pa man lang po kami nakakahuli dito mga kahoy ng mga mangagat, ng mga talakitok o kaya ay dolphin. Hindi ari yung ganayon. At kung titingnan naman po ninyo mga kahoy itong lugar na ito abay talagang mapapansin mo may sisibad pa rin talagang isda kahit pa paano at saka minsan may nasibad din dito ng mga lambat. Pwede sabit na nga siya. At yun nga po ang pinaka napapansin ko dito mga kahoy abay napakarami nga po nagkalat dito na lambat ay siguro nga po yung mga nagtatanim ng lambat dito ay hindi na napapandaw gawa nga po nang hinahampas ng aron yung lambat nila nagsasangat sa bato. Ngaling-ngaling ko nga pong guntingin mga kahoy yung mga nakalagay dito mga tinggahan kaya nga lang po naisip ko ay wag siguro muna at baka biglang balikan ng may-ari ay kulang ng tingga ay lalo nang hindi lumubog. Matapos nga po namin matanggal mga kahoy yung pagkakasangan nga po ng lure ni Kyle dun sa lambat ay kumbagay naghagis na nga po ako dito at ilang beses nga ako mga kahoy na-strikean kaya lang ay nakakalpas hindi baga sinasabitan awan ko kung bakit buto. Ay yung mga ganitong pagkakataon mga kahoy na maraming strike sa iyo pag napalapit ka sa barkada mo ay dami boy sumibad sa akin ay talagang napakalalakas pa man din kambugan. Habang ako nga po naghahagis mga kahoy diyan sa pwesto ko ngayon pag nakikita ko nga po yung namumuting alon bigla ko naisip na wala man lang din ang napwesto na talakitok sa mga namumuting alon na yan ano gaitong lugar na ito may pa yung libro may sulat. At tingnan naman po ninyo mga kahoy kung gaano nga po kaganda dito sa lugar na ito yung formation ng ulap, formation ng mga bundok, formation ng mga bato, yung mga sapay ng mga hangin sa iyo mga pisngi, hampas ng alon sa himpapawid. At dahil nga po ako may huli na isang mga kahoy na medyo malaki abay ako nga po naglapit dito kay Awel para magmaigi sana kaya nga lang po nung lapit ko sa kanya mga kahoy but ang huli mo ay 3 na isa mong kinuha ayan sa palengke no. At ang huli nga po ni Jan Awel mga kahoy ay dalawa nga po checkered snapper at saka nga po isang butiki abay yun pala ang mga kahoy talagang pangulam na namin kung kami nga lang po may baong kanin mga kahoy kami sana ay mag-iihaw dito kaya nga lang ay walahan ay siguro sa susunod na lang. Nung makita ko nga po yung huli ni Jan Awel mga kahoy ako parang nadagdagan bagay yung gana sa pamimiwas kaya nga lang po yung dalawa namin kasama bay na tinaantok na
yata, nagugutom na yata, nauuhaw na yata, ay kayo masasanay din. At maya nga lang po mga kawihan abay nakahuli na naman nga po si Jan Awel, na kaya ako nagtataka na din sa kasama ko yung mga kawit. Siya na lang ang sinisibadan, ako hindi na pinapansin ng isda pati. Paano ta mga kawit? Siguro dahil nga po ako wala ng lure, gawa nang yung ginagamit ko nga pong lure ay kanya din. Kaya siguro yung lure na binigay niya sa akin ay hinumhaman niya para ako hindi makahuli. Talaga huli ko ikaw. At dahil nga po hindi pa kami nag-uumagahan mga kawihan ni tubig nga po wala pa kaming nadala, ay kumbaga pauwi na nga po sana kami, nagagis pa nga po si Jan Awel dito. At nakahuli naman nga siya ng isa. Abay talaga mga ako'y nakakahalata na talaga sa iyo. Ay siguro nga po yung naka Jan Awel ang swerte ngayon mga kawihan may ganun ta talaga minsan mga kawi. Minsan ay nakakahuli ka na nakakahuli, tapos yung mga kasama mo hindi malang sinisibad na ay may maras lang talaga at may swerte minsan. At na makabalik na nga po kami sa motor mga kawihan abay sila Kelbo pala may biniling tubig na tigigisa kami. Pwede nga po at nalapatan na ng tubig yung aking lalamunan ditong tuyong tuyo. Ay para ng El Nino yung aking lalamunan. Isopagos. Bibidyo ka. Hindi ba kayo kinagbibidyo? Bet mong may racket. Okay. Medyo malambot nga po pala mga kawihan yung unahang gulong nga po pala ng motor nila. May ginangalampot, may dala sila ditong pambumbahan Aba di si makakapagtulak pa dun sa tignuan. O layo, salamat sa inyong walang sawa, suportat panonood. Ay,